Minsan, may pagmamahalan na hindi na ipaglalaban at may mga taong dumadaan sa buhay natin na hindi natin pwedeng angkinin at hindi din natin kayang kalimutan. Dear Papa Choy, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Wency, 28 years old. Sa hirap po ng buhay sa Pilipinas, Papa Choy, dumating din ako sa puntong kinakailangan kong mamili at manatili at magpatuloy na mangarap kahit walang kasiguruhan o umalis at sumugal para sa kinabukasan. Kaya nagdesisyon akong magtrabaho abroad bilang kasambahay. Hindi madaling iwan ang pamilya at ang mundong kinalakhan ko. Pero minsan, kailangan mong maging matapang. Pagdating ko doon, maayos naman ang naging salubong sa akin ng mga amo ko. Mabait sila at hindi ko maikakaila yun. Pero alam mo talaga, Papa Choy, kapag ibang lahi ang kaharap mo, ramdam mo pa din ang pagkakaiba. Kahit gaano pa sila kabuti, may mga sandaling hahanap-hanapin mo ang ugaling kinalakihan mo sa mga kababayan mo. Naalala ko pa po ang unang araw ko sa bahay nila. Kinakabahan ako habang hawak ang maliit kong maleta. Paulit-ulit kong binubulong sa sarili ko. Kaya mo to, Wency. Para sa pangarap. Binuksan ng amo kong babae ang pinto. Matangkad siya at diretso magsalita. Hello, you must be Wency? Sabi niya na may bahagyang ngiti. Yes ma'am, good morning. Sagot ko, pilit inaayos ang boses kahit kinakabahan. Come in please, you can call me Mrs. Thompson. Dagdag niya. Pumasok ako at agad kong napansin kung gaano kalinis at kalawak ang bahay. This is your first time working abroad, right? Tanong niya habang naglalakad kami papunta sa sala. Yes ma'am. First time? Sagot ko nang nakayuko. Tumango-tango naman siya. Don't worry. As long as you do your job well and follow the rules, we won't have any problems. Opo, yes ma'am. Mabilis kong sagot. Sabay kagat sa labi dahil sa pagkakamali. Ngumiti naman siya ng bahagya. It's okay. You'll get used to speaking English here. Maya-maya, lumabas naman ang amo kong lalaki mula sa opisina sa loob ng bahay. May hawak siyang tablet. Seryoso ang muka pero hindi naman nakakatakot. So, this is our new helper? Tanong niya. Yes, sagot ni Mrs. Thompson. Her name is Wency. Nice to meet you, Wency. I'm Mr. Thompson. Inabot niya sa akin ang kamay niya. Nice to meet you too, sir. We expect professionalism. This is your schedule, your responsibilities, and your day off. Inabot niya sa akin ang isang papel. If you need anything, you can tell my wife. Yes, sir. Thank you. Sagot ko. Pilit kinakabisado ang bawat salitang sinasabi niya. Habang nag-uusap sila ay napansin kong may isang bakating upuan sa dining table. Sir, ma'am, how many the family members? Maingat kong tanong. There are 3 of us. Our son lives here too, but he's at work right now. He usually comes home late. Okay, ma'am. Don't worry, you won't really see him that much. Dagdag niya. He's always busy. Hindi ko alam noon kung bakit tumatak sa isip ko ang sinabi niyang yon. Pagkatapos ipinakita nila sa akin ang magiging kwarto ko. Simple lang pero malinis. Para sa akin noon, sapat na yon dahil may matutulugan ako. As long as you respect this house, we'll respect you. Sabi ni Miss Thompson bago niya ako iwanan para magsimula sa gawain. Yes ma'am,
I will do my best, sagot ko. Naiwan akong mag-isa sa kwarto. Umupo ako sa gilid ng kama at huminga ng malalim. At doon ko lang naramdaman ang bigat ng lahat. Ang pangungulila, ang takot at ang pananabik. Kinabukasan, maaga akong nagising at agad na kumilos. Nagsimula ako sa paglilinis. Sinunod ko lahat ng iniutos sa akin ng mga amo ko. Gusto kong ipakita na maaasahan nila ako, na hindi sila nagkamali sa pagkuha sa akin. Bandang hapon, abala naman ako sa kusina. Maya-maya ay pumasok si Mrs. Thompson. "Wency?" Tawag niya. "Yes, ma'am." Mabilis kong sagot. "Please help me more in the kitchen tonight," sabi niya. "Our son will be coming home for dinner." "Yes, ma'am, I will," sagot ko. "Make sure everything is clean and presentable," dagdag niya. "He doesn't usually come home early." "I understand, ma'am." Tahimik lang ulit ako habang naghihiwa, nagluluto at sumusunod sa bawat iutos niya. Sa loob-loob ko, wala naman akong inaasahan. Isa lang siyang amo. Isang taong dapat kong irespeto at pagsilbihan. Pagsapit ng gabi, kompleto na ang lahat sa lamesa. Narinig ko pa ang tunog ng pinto. "I'm home." Malalim na boses ng lalaking nagsalita. "Welcome home, son," bati ni Mr. Thompson mula sa sala. "How was work?" tanong naman ni Mrs. Thompson. Long day," sagot niya. "I'm starving." Nasa kusina lang ako noon. Hindi ko pa din siya nakikita. Parang ayaw ng tadhana na magtagpo agad ang mga mata namin. "Dinner is almost ready," sabi ni Mrs. Thompson. "Wency, bring the last dish." "Yes, ma'am," sagot ko naman agad nung marinig ko ang utos ni Mrs. Thompson. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas ng kusina. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang kabog sa dibdib ko. Paglabas ko sa dining area, doon nangyari ang sandaling hindi ko na mabubura sa alaala ko. Pag-angat ng ulo ko, nagtagpo ang mga mata namin. Hindi ko alam kung ano ang una kong napansin. Kung ang seryosong tingin niya o ang paraan ng pagtitig niya na parang sinusukat ang buong pagkatao ko. "Oh," sabi niya. Bahagyang nagulat na may kasambahay na sila. "Hi," bati niya. "Good evening, sir." Mabilis kong bati din sa kanya. Sabay iwas ng tingin habang inilalapag ang pinggan sa mesa. "Is this the new helper?" tanong niya sa mga magulang niya. "Yes," sagot naman ni Mrs. Thompson. "Her name is Wency." Tumango-tango naman siya. Nice to meet you." "Nice to meet you too, sir," sagot ko. Hindi pa rin tumitingin ng diretsyo. Thank you," sabi niya habang inilalapag ko ang mga pagkain. "You're welcome, sir," sagot ko. Tapos mabilis na akong tumalikod para bumalik na sa kusina. Akala ko doon na matatapos. Bumalik na ako sa kusina, naghuhugas ng mga pinaggamitan. Pero habang nasa kusina ako, narinig ko ang boses niya mula sa mesa. "Isn't she eating with us?" tanong niya sa mga magulang niya. Napahinto ang kamay ko sa paghuhugas. "Oh," sagot ni Mr. Thompson. "She can eat later." "Why not now?" sabi ng anak nila. "There's enough food." Hindi ko alam kung bakit bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi naman ako umaasa o naghangad. Pero may parte sa akin na biglang nakaramdam ng hiya at kakaibang lungkot. Bago pa makasagot ang ama niya, nagsalita si Mrs. Thompson.
No, sabi niya. Helper should not eat at the table with us. Nasa kusina lang ako, Papa Choy. Kaya dinig na dinig ko lahat. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Oh, okay. Sagot ng anak nila at hindi na ito umimik pa. Ipinagpatuloy ko na ang paghuhugas na parang walang narinig. Pero may kumurot sa loob ko. Doon ko mas lalong naramdaman kung saan lang ako dapat. Na kahit gaano ko kabait, kasipag o kaayos, may hangganan ang pwesto ko sa bahay na yon. Pagkatapos ng dinner nila ay tahimik akong kumain mag-isa sa kusina. Hindi ko masyadong malasahan ng pagkain. Hindi ko alam kung pagod lang ako o naapektuhan sa sinabi ni Mrs. Thompson kanina. Bumalik ako sa kwarto ko matapos maglinis. Sa isip ko, wala akong karapatang makaramdam ng kahit ano. Hindi ko naman sila kilala, kaya dapat wala akong kailangang isipin. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mesa para sa almusal, narinig ko ang yapak pababa ng hagdan. Good morning. Napalingon ako at doon ko siya muling nakita. Good morning, sir. Sagot ko sabay bahagyang yuko. Napakunot ang noo niya. You don't have to call me sir when my parents aren't around. Nagulat ako. I'm sorry. It's just I'm used to it. Ngumiti siya ng pagkagwapo-gwapo. You can call me by my first name. Nag-alinlangan ako. Hindi ko alam kung tama at ligtas. I think it's better if I call you sir. Maingat kong sagot at napatawa siya. Alright, if that's make you comfortable. Kinuha niya ang isang tasa at nagsalin ng kape. Did you already have breakfast? Tanong niya. No sir, I usually eat later. Sagot ko. You don't have to rush today, sabi niya. My parents went out early. They won't be home until tonight. Opo, sagot ko na lang kahit hindi ko alam kung ano ang ibig niyang ipahiwatig. Tumango siya saka tumingin sa paligid. You've already cleaned? Yes sir, that was fast. Sanay lang po, sagot ko ng pabulong. You don't have to do everything today. You can slow down. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit may tuwa akong sabay na nararamdaman. I'm okay sir, sagot ko. Umiling-iling siya. I mean it. You don't have to keep moving just because you think you should. Sit for a bit, sabi niya. Itinuturo ang upuan sa may mesa. At least while I finish my coffee. Nag-alangan ako. Sir? It's fine. Putol niya, nakalmado ang boses. I won't tell anyone. Dahan-dahan akong umupo sa dulo ng mesa. Tahimik lang siya habang umiinom ng kape. So, sabi niya pagkatapos ng ilang segundo. How long have you been here? 2 days po, sagot ko. Still adjusting? Opo. It is hard. Nag-isip pa ako bago sumagot. A little bit, but I can manage. Tumango-tango siya. So you left your family, right? Yes, sir. That takes courage, ha? Sabi niya. Diretso ang tingin sa akin. Not everyone can do that. Hindi ko alam kung anong isasagot. Thank you, sir. Pabulong kong sagot. Tumayo na siya at inilapag ang tasa sa may lababo. I'll wash that. Nagulat ako at agad tumayo. Sir, no. No, sabi niya nang nakangiti. I can do this. Napahinto ako. Sir, bawal po. Napatingin siya sa akin ng kalmado. My parents aren't here. Parang kagabi lang ulit, pero may hangganan. Habang naguhugas siya,
Nakatayo lang ako sa tabi niya. Hindi alam ang gagawin. "You can rest," sabi pa niya. "Go back to your room if you want." Umiling ako. "No, it's okay." "Then just stay," sabi niya. Tahimik kaming magkatabi. Parang normal lang. Parang hindi amo at isang kasambahay. "Do you miss home?" Bigla niyang tanong. "Yes sir, every day," sagot ko agad. Tumango-tango siya ng dahan-dahan. "I can't imagine leaving everything behind." Napangiti ako ng kaunti. "It's not easy sir." Tinitigan niya ako sa mata, dahilan para maramdaman ko ang init sa dibdib ko. "You're doing well," sabi niya. "If it ever gets too much, you can tell me." Parang may humaplo sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit at kung tama ba. "Thank you sir," sagot ko ulit. Hindi ko alam kung nakailang pasasalamat na ako sa kanya. Bago siya umalis ng kusina, humabol pa siya ng sasabihin. "And Wency?" "Yes sir." "You don't have to work so hard today." Tapos ngumiti siya bago umalis sa harap ko. Naiwan akong mag-isa sa kusina. Napahawak sa gilid ng mesa, saka huminga ng malalim. Hindi ko alam kung bakit biglang nag-init ang pisngi ko. Wala naman siyang ginawa. Pero Papa Choy, minsan pala, ang kabaitan sapat na para guluhin ang pusong matagal nang nananahimik. Sa loob po ng mga buwan ng pananatili kong manilbihan sa mga Thompson, Papa Choy, unti-unti kong napansin ang kabaitan nila sa akin. Hindi sila yung tipong palasigaw o mapagmataas. May distansya, oo. Yung ramdam mo pa din kung saan ka dapat lulugar, pero may respeto. At sa lahat ng iyon, mas namukod tangi ang kabaitan ng anak nilang lalaki. Sekreto ko na lang din ang lihim kong pagtingin sa kanya. Kasi kahit gaano siya kabait, malinaw ang pagitan namin na siya ang anak ng amo ko at ako'y kasambahay lang. Pero kapag wala ang mga magulang niya, parang nag-iibang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Nagiging mas magaan ang bawat oras. Hindi niya ako masyadong pinagtatrabaho. "Wency, you can rest for a while. You've already done enough." Madalas niyang sabihin sa akin. At doon na magsisimula ang mga kwentuhan namin. Hindi siya yung pakitang tao lang. Yung tipong nakatitig talaga sa'yo habang nagsasalita ka. Parang mahalaga ang bawat salitang binibitawan mo. "Why did you choose to work abroad?" Minsan niyang tanong habang magkatabi kaming umiinom ng tsaa. Ngumiti ako ng pilit. "Para po sa pamilya at sa kinabukasan." "You're strong, Wency." Hindi ko na mabilang kung ilang beses niyang sinabi yon sa kada kwentuhan namin. Dumating ang araw na sinabi niyang may isang buwang business trip daw ang mga magulang niya. Maaga daw ang mga itong aalis at matagal bago uuwi. "Just the two of us here," sabi niya na parang wala lang. Hindi ko alam kung bakit biglang sumaya ang puso ko. Nahihiya akong aminin kahit sa sarili ko. Pero may kilig. Bukod sa malaya akong makakakilos, malaya din kaming makakapag-usap. Sa unang linggo ng pag-alis ng mga magulang niya, halos pareho lang ang lahat. Pero mas madalas ang kwentuhan. Minsan, sabay kaming nanunood ng TV sa sala. "You can sit there," sabi niya na tinuturo ang sopa sa tabi niya. Nag-alangan ako. "It's okay sir." Ngumiti siya. "I don't bite." Dahan-dahan akong umupo pero may pagitan pa din. Pero habang tumatagal, napapansin kong lumiliit ang distansya namin sa isa't isa. Isang gabi habang nagkukwento siya tungkol sa trabaho niya, natawa ako sa sinabi niya.
Napalingon siya sa akin at doon ko naramdaman ang kakaibang katahimikan na parang may kahulugan. "Wensi," mahina niyang tawag sa akin. "Yes sir," sagot ko naman. "You're different. You make this house feel warmer." Gusto kong tumayo at umiwas nang may naramdaman akong kakaiba sa puso ko, pero nanatili ako. "I didn't mean to." Dagdag pa niya agad. "I mean, I understand." Putol ko, halos pabulong. Hindi ko na maalala kung paano nagsimula ang paglapit namin sa isa't isa. Ang alam ko lang, magkatabi na kami. Magkalapit ang mga kamay at dama ko ang init niya. Nang maramdaman kong dumampi ang kamay niya sa akin, hindi ko ito inalis. "Tell me to stop." Sabi niya na seryoso ang boses. Hindi ako nakapagsalita. At doon, Papa Choy, may nangyari sa amin. Akala ko noon isang beses lang. Isang pagkakamaling mauuwi sa konsensya. Pero hindi doon nagtapos. Paulit-ulit kaming nagkasama, lalo na sa mga gabing tahimik ang bahay. Sa bawat pagkakataon, sinasabi ko sa sarili kong yun na ang huli. Pero sa bawat huli, may nangyayari pang kasunod. Hindi naman siya yung bastos. Sa katunayan, mas lalo siyang naging maalaga. Dinadala niya ako sa labas para mamasyal. Isang beses pa nga na bumili siya ng damit para sa akin. "Pick whatever you like," sabi niya, at nagulat ako. "Sir?" "Just choose," sabi niya nang nakangiti. Habang sinusukat ko ang damit, tumingin siya na parang ipinagmamalaki niya ako, na parang hindi nila ako kasambahay. "We look good together," pabiro niyang sabi minsan habang naglalakad kami. Hindi ko alam kung biro nga ba yon o may ibig sabihin. Pero sa puso ko malinaw. Nakakala ko may relasyon kami. Kahit walang label at kahit sikreto. "Do you regret it?" Minsan kong tanong sa kanya. Nakahiga kami sa sala at magkatabi. Nakatingala lang siya sa kisame. "No." Napangiti ako. Hindi ko na namalayan, Papa Choy, na habang abala akong pinipintahan ng kahulugan ang bawat kilos niya, siya pala hindi kailanman nagsabi ng pangako. Ako lang ang umasa at nag-akala. At habang lumilipas ang mga araw ng business trip ng mga magulang niya, mas lalo akong nalulunod sa ilusyon na pwede pala. At baka sa huli, pipiliin niya din ako. Hindi ko alam noon na ang saya kong yun at ang kalayaang akala ko'y biyaya ay unti-unti palang naguhukay ng pinakamalalim na sugat sa puso ko. Sugat na dadalhin ko hanggang sa pag-uwi ko sa bayang iniwan ko. Bit-bit ang bunga ng isang pagmamahalang akala ko'y totoo. Nang makauwi ang mag-asawang Thompson, Papa Choy, parang may biglang nagbago sa kanila. At siya ang anak nila. Parang bigla ding naglaho kahit nasa iisang bubong kami. Kung magsalubong man ang landas namin, mabilis na lang siyang lilihis ng tingin na para bang walang nangyari. At hindi niya ako nakasama sa mga gabing magkatabi kami. Hindi naman daw kasi talaga palaging umuuwi sa bahay ang anak nila. Pero simula nang dumating ako, doon lang ulit ito naging madala sa bahay. Hindi ko alam kung paano niya pinagdikit-dikit ang mga senyales. Pero ramdam ko na may hinala na siya. Isang araw, Papa Choy, bigla niya akong pinatawag sa pantry. "Wensi," malamig ang boses niya. "Why are the stocks running low?" Natigilan ako. "Ma'am, I'm asking you, why is there less food than before?"
Nanginginig na ang kamay ko habang sumasagot. Ma'am, before you left, you didn't give me money for groceries. I used what was already there for meals. For both of us. For both of us? Ulit niya. Bahagyang tumaas ang kilay. You mean for my son? Hindi ako nakasagot agad. Napayuko na lamang ako. So you're telling me, patuloy niya, that while we were away, you felt entitled to use everything in this house? Ma'am, I'm sorry. Nanginginig kong sabi. I didn't mean... Enough! Putol niya sa akin na galit na galit. Know your place. Doon ko ulit naalala kung sino lang ako sa bahay na yon sa huling binitawan niyang salita. Simula noon, mas lalong naging mabigat ang bawat oras. Isang gabi habang naghahanda ako ng hapunan, bigla akong nakaramdam ng hilo. May kumirot sa sikmura ko. Tinakpan ko ang bibig ko at tumakbo papunta sa lababo. Akala ko pagod lang ako dahil ilang araw na din kasi akong ganon. Madalas din akong antukin. Minsan, wala akong ganang kumain. Pinilit kong ipagwalang bahala dahil ayokong mag-isip. Pero nang gabing yon, Papa Choy, hindi ko na kinaya. Habang nagigisa ako, ay biglang dumilim ang paningin ko. Ramdam ko na lang ang pagbagsak ng sandok mula sa kamay ko. May narinig akong sigaw at boses ni Mrs. Thompson yon. At pagkatapos ay wala na. Nagising ako sa isang puting kwarto. You fainted, sabi ng doktor nang mamulat ako. And we ran some tests. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. You're pregnant. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko na narinig ang mga sumunod niyang mga paliwanag. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ng doktor na buntis ako. Pag-uwi namin mula sa ospital, hindi na ako pinabalik sa kwarto ko agad. Pinaupo nila ako sa sala. Nandoon ang mag-asawa at nandoon din siya. Ang ama ng batang dinadala ko. Tahimik, walang ekspresyon, ni hindi man lang ako matignan. Si Mrs. Thompson ang unang nagsalita. This cannot continue, sabi niya. And you have to go home. Parang may sumakal sa lalamunan ko. Ma'am? We will not accept this. Dagdag pa niya. You crossed the line. Tumingin ako sa anak niya. Umaasa na kahit isang salita lang. Isang pag-amin. Pero nanatili siyang tahimik. Na parang wala akong halaga at ang buhay na nasa sinapupunan ko. You don't have to worry. Sabi pa ni Mrs. Thompson. You'll receive your last salary. We're not that heartless. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Hindi ako makapagsalita. Wala nang lakas para ipaglaban ang sarili ko. Gusto ko siyang tanungin kung ganito ba talaga kadaling itapon ng lahat at kung minsan ba ako naging mahalaga sa kanya. Pero wala akong nagawa. Tahimik lang siyang nakaupo at doon ko naintindihan na sa kwentong ito, ako lang pala ang naniwala at umasa. Bitbit ko ang luhaan kong puso at ang batang wala pang kamalay-malay sa mundong sasalubong sa kanya. Pag-uwi ko po sa Pilipinas, Papa Choy, akala ko doon na magtatapos ang lahat. Pero isang gabi, habang tahimik akong nakaupo sa kwarto ng kapatid ko, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Pinangako niyang susuportahan niya kaming mag-ina hanggang sa panganganak at paglaki ng anak namin. Umiyak ako ng gabing yon, Papa Choy. Dahil kahit papano, hindi niya tuluyang tinalikuran ang batang wala namang kasalanan. Kahit sa ganung paraan man lang, kinilala niya ang obligasyon niya. Hindi siya pumapalya buwan-buwan at may dumarating. Hindi man kami palaging nag-uusap,
nandoon naman ang suporta. At sa tulong ng perang pinapadala niya noon, unti-unti akong nakabangon. Hindi madali ang pagbubuntis na mag-isa. Maraming gabi na umiiyak ako. Tinatanong ang sarili ko kung kakayanin ko ba. Pero sa tuwing gumagalaw ang anak ko sa sinapupunan ko, doon ko kinukuha ang lakas ko. Pagkapanganak ko ay mas lalo kong tumibay. Natutunan kong mag-ipon at pinag-isipan ko ang kinabukasan ng anak ko. Hanggang sa dumating ang pagkakataong nakapagpatayo ako ng maliit na grocery store. Hanggang ngayon po, nakatayo pa din ang tindahang yon. Doon umiikot ang araw-araw naming buhay ng anak ko. At natutunan na walang madali sa buhay. Pero may bunga ang sipag at tiyaga. Hindi man niya nakilala ang ama niya, sigurado kong hindi siya lumaki na kulang sa pagmamahal. Handa akong magpakatatay at magpakaina sa kanya. At ngayon, Papa Choy, dumating na din ako sa puntong inaasahan ko na mawala ang pagsusuporta niya. Hindi na ako nagulat nung malaman ko na ikakasal na siya. Masakit, oo, pero hindi na bago. Alam kong darating ang araw na pipili siya ng mundong hindi na kami kasama. Sinusubukan ko nang mag-move on. Hindi madali, pero kinakailangan. Hindi ko pwedeng ikulong ang sarili ko sa nakaraan, habang may batang umaasa sa akin araw-araw. Hindi ko po siya sinisiraan. Bahagi lang siya ng isang yugto ng buhay ko. Isang yugto na nagturo sa akin kung paano tumayo kahit sugatan at kung paano magmahal kahit walang kapalit. Papa Choy, hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po sa oras ninyo at sa pakikinig at sa pagbibigay ng boses sa mga kwentong tulad sa akin. Hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay nagtatapos sa kasalanan. Pero may mga kwentong nagtatapos sa pagiging magulang at doon nagsisimula ang tunay na tapang. Hindi man buo ang pamilyang pinangarap ko noon, buo naman ang pusong ibinibigay ko ngayon sa anak ko at para sa akin. Sapat na yon para sabihing, hindi ako natalo sa buhay.